Ang GFC po ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipan ng pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming statement of faith sa aming website, gfc.com.ph. At kung kayo po ay panauhin at may katanungan, mangyari pong lumapit po dun sa aming reception table sa likod pagkatapos ng panambahan. At ikalulugod po namin sagutin ang inyong mga katanungan. Si Pastor George po ang ating mensahero ngayong hapon. Nasa 2 Korinto, Kabanata 4 po tayo, mga talata 12 hanggang 18. Ang mga pag-asa ng walang hanggang kalulhatian na pumipigil sa mga mananampalataya na mawala ng pag-asa sa ilalim ng mga kaguluhan. Sa ating pong panimula, sabi po sa Awit 145, Psalm 145, pinahayag ni David ang kanyang nakagawian, ang purihin at pagpalain ng Panginoon araw-araw. At bilang isa sa mga tinubos at niligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, tinawag tayo ng Diyos upang dakilain ng kanyang pangalan. Tinawag tayo upang gawin ito ng buo nating pagkatao at gawin ito araw-araw. Kaya tumalima po tayo sa paanyayang ito at ipahayag ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Tayo po ay tumayo at sabay-sabay na mag-awitan sa ating Diyos. Bless your name, oh God, stay that I'm away. From dawn to setting sun, your greatness I'll proclaim. Your glory far exceeds all human thought. So it spread out your name, oh God. Your name will be as generations sing the wonders you have done. Your strong and mighty deeds are always near. Oh God, Most High, your name will be revered. How great! How great is the Lord, and greatly to be praised. How great
works of wicked men finally destroy. Your power will proclaim till Christ descends, and you will reign forever without end. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised, and greatly to be praised. Ang lumikha ng langit at lupa ay nagdamit ng kahinaan ng sangkatauhan. Ang walang hanggang salita, nagkatawang tao. Ang kamanghamanghang hiwagang ito ng Ebanghelyo ay nagaanyaya sa atin na masdan si Jesus, ang kordero ng tagumpay, na nagkatawang tao upang tabusin tayo. Nag-aalok ng pag-asa at pagtubos sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan at pagkabuhay na muli. Awitin po natin ang kamanghamanghang hiwaga. Hiwaga, nagpakita ang hari, suot ating kahinaan, tinakpan ang walhati. Sa ating dusa't kadiliman, ang liwanag dumating. Kristo ay nagpakababa upang tayo'y tubusin. Kamanghamanghang hiwaga, naging taong sakdal siya. Sa buhay niya naging dusa, ay hindi nagkasala. Pagmasdan ang mas mahusay na Adang, nagliligtas si Kristong siyang katuparan ng kailangan ng batas. Kamanghamanghang hiwaga, Kristong Panginoon sa krus, para sa makasalanan, kahalili si Jesus. Masdang ating katubusan, ang layunin ng Ama, na tayo'y luwalhatiin sa awa't pag-ibig niya.
Sinasabi po sa awit, 118, talata 6, ang Panginoon ay nasa ating panig, hindi tayo dapat matakot. Ang biyayang ipinakita sa atin ang tumutulong sa atin na magtiwala sa Diyos kapag tayo'y nababalisa sa mga walang katiyakan ng ating buhay. O kaluluwa, maging mapayapa ka. Nalalapit na ang panahon na tayo ay titipuning lahat ng ating tapat na Panginoon, kung saan sa piling niya ay madarama ang lubos na kagalakan at ligayang walang hanggan. Mapanatag ka aking kaluluwa, Panginoon, nasa iyong piling siya. Ipaubaya mo ang iyong pasanin, katapatan niya'y di magmamaliw, kagipitan man ang dinaraanan, kagalakan di ng pagdadalhan. Mapanatag ka aking kaluluwa, ang bukas ay ginagabayan niya. Sa pag-asa ay huwag mag-alinlangan, liliwanag din ang kadiliman. Mapanatag, kilala ng daluyong ang tinig ng ating Panginoon. Mapanatag ka aking kaluluwa, araw ay tunay ngang malapit na. Panginoon, magbabalik sa atin, papawiin niya ang paninimdim, pagluha na't pagbabago'y lumipas, sa langit tayo'y dadalhin lang. Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa mula sa Biblia. Awit, mga kabanata 116, mga talatang 1 hanggang 10. Minamahal ko si Yahweh pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at hibik. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kaya nga't habang buhay ko'y sa iyo lagi tatawag. Noong ako'y mahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng pangamba at masidhing katakutan. Sa ganoong kalagayan si Yahweh ang tinawag ko, at ako ay nagsumamo na iligtas niya ako. Si Yahweh napakabuti, mahal niya ang katuwiran. Diyos siyang mahabagin, sa awa ay mayaman. Si Yahweh ang nag-iingat sa wala ng sumaklolo. Noong ako ay manganib, iniligtas niya ako. Manalig ka, o puso ko, kay Yahweh ka magtiwala. Pagkat siya ay mabuti, hindi siya nagpapabaya.
Ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan, tinubos sa pagkatalo, at luha ko'y pinahiran. Sa presensya ni Yahweh, doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Pagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Maaari na po tayong maupo para po sa panalangin. Sige po, manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na kami po ay magkasama-sama upang kayo po ay aming masamba. O dakilang Diyos, naway mabigyan po namin sana kayo ng kalwalhatian dito sa aming kalagitnaan. Hindi lamang sa pamamagitan ng aming pag-awit, kundi lalong-lalo na sa tapat na paghahayag ng inyong salita. Panginoon, mangusap po kayo sana sa puso ng bawat isa. Marami sa amin ang dumaranas ng mga matitinding pagsubok. At ang iba ay parang gusto ng sumuko. Kaya Panginoon, sa oras na ito, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pagpapakumbaba. Alam po namin na kung kami ay aasa lamang sa aming mga sarili, ay hindi namin kakayanin ito. Kaya Panginoon, sa oras na ito, sa aming pagninilay-nilay ng inyong salita, naway mangusap po sana kayo sa amin, na aming hindi lang maintindihan sa aming mga isip, kundi ito ay maintindihan namin sa aming mga puso, para aming maisabuhay itong mga katotohanan ng aming maririnig mula sa inyong banal na kasulatan. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyong katapatan at binigyan nyo kami ng ganitong klaseng pagkakataon na kami ay makapagsama-sama bilang magkakapatiran. And even later on, tinataas din namin yung aming members meeting mamaya. Lord, i-bless nyo rin po sana yung aming pagsasalo-salo at yung pagtutulungan at paghihikayat sa isa't isa na amin sanang magampanan ito upang ang inyong pangalan ang siyang mabigyan ng kalwalhatian. Salamat pong muli. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa pangalawang Korinto pa rin, chapter 4, at ang ating pangunahing talata ay makikita sa verse 13 hanggang verse 18. Kaya kung maaari po ay anyayahan ko kayong magsitayo at ating pong babasahin ang ating pangunahing talata simula sa verse 13. Yamang tayo ay mayroong parehong espiritu ng pananampalataya na ayon sa bagay na nasusulat, sumampalataya ako, kaya't ako ay nagsasalita. Kami rin ay sumasampalataya, kaya't kami ay nagsasalita, na aming nalalaman na ang bumuhay sa Panginoong Hesus ay siya ring bumuhay sa amin na kasama ni Hesus, at dadalhin kaming kasama ninyo sa kanyang harapan. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay alang-alang sa inyo, upang ang biyaya, habang parami ng parami ang mga taong naaabot nito, ay magparami ng pagpapasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandali ang kapighati ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Pwede na po tayong magsiupo. 3 punto po ang aking inihanda para sa hapong ito. Yamang mayroon tayong parehong espiritu ng pananampalataya, sumasampalataya kami. Unang punto, kaya kami ay nagsasalita. Pangalawang punto, kaya't kami
kaya't hindi kami pinanghihinaan ng loob. And lastly, kaya't kami ay hindi nakatingin sa mga bagay na lumilipas, kundi sa mga bagay na walang hanggan. Now, I'm sure kung patuloy ninyong sinusubaybayan itong series natin on 2 Corinthians, no, alam na ninyo siguro na ipinapahayag ni Pablo kay Timoteo itong mga paghihirap at pagdurusa na kanyang dinaranas para sa kapakanan hindi lamang ng Ebanghelyo, kundi sa kapakanan din ng mga hinirang na katulad natin. At kung naalala nyo pa yung mga sermon natin the past at least 2 months, nalaman natin na si Pedro parang kine-question, si Pablo, parang kine-question yung kanyang leadership, no? Na kung saan ay minamaliit pa siya ng kanyang mga kapatiran dito sa Corinto. At yan ang dahilan kung bakit sa sermon natin last Sunday, ang pinag-usapan natin dito ay tungkol sa mga tunay na mananampalataya bilang mga sisidlang putik sa wikang Tagalog or earthen vessels sa wikang English naman. No? At dito sa paliwanag ni Pablo, tayo bilang mga sisidlang putik, ano ba yung daladala natin? Ang daladala natin ay ang liwanag ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At ang binabanggit dito ni Pablo sa mga taga-Korinto, na kumbaga sinasabi niya, ang ebanghelyo ay hindi tungkol dun sa sisidlan, no, dun sa sisidlang putik o yung vessel mismo. Hindi po. Ito ay dahil sa doon sa ating tagapagligtas at doon sa mabuting balita na kanyang daladala. At kung naalala nyo rin yung binanggit ni Pastor Pedro last Sunday, bilang sisidlang putik o sisidlang lupa, ano raw tayo? Tayo ay walang kabuluhan. Or sa wikang English, we are worthless. No? Tama ba? Walang kabuluhan o walang halaga? Almost the same, no? Walang halaga. Walang halaga. Pero alam po ninyo, even in our insignificance, no, even in our worthlessness, yung kahalagahan ng ebanghelyo na kung saan ay tinataglay ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus, na kung saan ito ay patuloy na nagliliwanag, no, sa buhay ng bawat Kristiyano. Dapat ito daw ay naririnig o naipapamahagi sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo. Yun nga lang, madalas ay sa karamihan, kung hindi man lahat tayo, marami sa atin, o kung di rin lahat tayo, dumaranas ng mga matitinding pagsubok. No, matitinding pagsubok dito sa buhay na ito. Kaya ang gusto ipakita ni Pablo rito, na even in the midst of afflictions and persecutions, ay nakakayanan pa rin niyang ihayag ang ebanghelyo ni Kristo. Hindi lang nga nakakayanan lalo pa siyang namomotivate, no, lalo pa siyang nauudyok na ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga dun sa verse 12 last Sunday, kung naalala nyo, sabi ni Pablo, kaya't ang kamatayan ay gumagawa sa amin, subalit ang buhay ay sa inyo. Kaya yung pangunahing talata natin ngayon, from verse 13 to 18, basically it's a continuation dun sa pinreach ni Pastor Pedro last Sunday. And basically, the theme is the same. No? Strength in weakness. No? Kalakasan sa kalagitnaan ng kahinaan. Tingnan na natin ngayon ang ating pangunahing talata sa verse 13. Ang sabi rito, yamang tayo ay mayroong parehong espiritu ng pananampalataya na ayon sa bagay na nasusulat, sumampalataya ako, kaya't ako ay nagsasalita.
kami rin ay sumasampalataya, kaya't kami ay nagsasalita. Ngayon, nung sinabi ni Pablo rito, yung mayroong parehong espiritu ng pananampalataya, he was not referring to the Holy Spirit. No, hindi niya tinutukoy yung banal na espiritu dito. Though they have the same Greek word na pneuma, pero hindi po yun ang tinutukoy ni Pablo. Ang tinutukoy niya rito ay ano? Yung disposisyon ng pananampalataya niya. Yung attitude o yung kaugalian nung kanyang pananampalataya. At ano yun? Ang kanyang pananampalataya ay ano? Matatag at hindi natitinag. Matatag, unwavering or steadfast and unwavering. At ang sabi pa niya rito, ito daw mismo ang parehong pananampalataya na makikita natin dito sa binanggit niya sa verse 13, na kung saan ay nanggagaling mismo sa sinabi ni Haring David doon sa Awit chapter 116. Una, yung sinabi ni Pablo, sumasampalataya ako kaya't ako ay nagsasalita. Kung titignan ninyo ang mga awit, 116 verse 10, ang sabi roon, ako'y naniniwala ng aking sinabi, lubhang nahihirapan ako. Pero actually, ang pinupunto rito ay yung first part lamang ng verse 10. Sa ibang translation, actually ang nakalagay dyan ay sumampalataya ako, kaya't ako ay nagsasalita. Tapos lubhang nahihirapan ako. Alam po ninyo kung bakit binanggit ito ni Pablo, yung sinabi ni Haring David, ay gusto niyang ipakita sa kanyang dun sa mga taga-Korinto, na si Haring David, kahit na ilang beses siyang pumasok sa panganib, kahit dumanas na siya ng marami at matitinding pagsubok sa buhay, na kung saan ay nanganganib talaga ang kanyang buhay, ay hindi siya pinabayaan ng Diyos. Na siya ay iniligtas at pinrotektahan ng ating Panginoong Diyos. Kaya't sinasabi niya, sa wikang Ingles nga, ang sabi niya, I believe, therefore I spoke. Naniniwala siya, sumasampalataya siya sa Diyos, kaya niya sinasabi ito, na kahit siya ay nasa kalagitnaan ng matinding paghihirap at pag-uusig, patuloy siyang nananampalataya sa kanyang dakilang Diyos. And this is the same faith that Paul was talking about. Kaya sabi niya, sa kaparehong espiritu ng pananampalataya, katulad ng pananampalataya ni David, gustong ipakita ni Pablo na yung kanyang pananampalataya katulad ni David ay hindi natitinag. Na kahit sa kalagitnaan ng matinding pagsubok ay patuloy pa rin siyang nagtitiwala at hindi lang iyon, patuloy siyang naghahayag ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At ito ang gustong ipakita ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ang kanyang di matitinag na pananampalataya kay Jesus. Kaya nga sinabi rin dito ni Pablo, sabi niya, kami rin ay sumasampalataya, kaya't kami ay nagsasalita. So what are we to speak about? Sabi niya, kaya ako ay nagsasalita. Ano yung dapat niyang sabihin? Tingnan natin ngayon yung verse 14, yung susunod na verse. Ang sabi riyan, na aming nalalaman na ang bumuhay sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay sa amin na kasama ni Jesus at dadalhin kaming kasama ninyo sa kanyang harapan. Mga kapatid, ito yung ebanghelyo na ipinapangaral ni Pablo. Not only did he preach about the resurrection of Christ, kundi pati yung sarili niya o yung sarili nating muling pagkabuhay ay ipinapangaral din. Kasi yun ang pangako ng Panginoong Diyos o ng Panginoong Hesus sa lahat ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. Ito ang pag-asa na meron tayo,
na ang dakilang Diyos na siyang bumuhay muli kay Jesus ay siya ring muling bubuhay sa atin. At dito nakaangkla ang pananampalataya at pagtitiwala ni Pablo. It is anchored on the words of God, on the promises of God. Doon nakasalalay, doon sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Tingnan ninyo sa Roma chapter 8 verse 11. Ang sabi rito, ngunit kung ang Espiritu niyaong bumuhay na muli kay Jesus ay nananatili sa inyo, siya na bumuhay na muli kay Kristo mula sa mga patay ay magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. Alam po ninyo, lahat tayo na kanyang mga hinirang, lahat tayo will one day be brought back to life. Yun ang sinasabi rito ni Pablo. Kung paano binuhay muli ang Panginoong Jesus ay siya ring mangyayari sa atin. Yan ay kung hindi tayo umabot sa rapture. No? So let me segue. Yung susunod na PDF session natin ay the topic is on the rapture. So kung interested kayo sa mga end times or eschatology, napakagandang topic nun. Yung nga lang, not this coming Thursday, but next Thursday pa. Okay? Holiday kasi this coming Thursday. Okay? So, ito yung dahilan kung bakit si Pablo, kahit dumadanas siya ng matinding paghihirap, pagsubok at pagdurusa, hindi natinag yung kanyang pananampalataya. Imbes ito pa ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na ipahayag ang ebanghelyo ni Kristo Jesus. Kaya kung titingnan ninyo, if you go a few verses back, doon sa verse 5 and 6, ang sabi rito, sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon, at kami ay inyong mga lingkod dahil kay Kristo. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Though kadalasan ang temptation sa mga preachers, i-preach yung kanilang sarili. Kay Pablo, isa lamang ang nasa isip niya. At ano yun? Ang ipahayag o i-preach ang Panginoong Jesucristo. No, kahit na siya ay dumaranas ng matinding pag-uusig, no, kung siya man ay pinagmamalupitan, no, pinahihirapan, alam po ninyo, para sa kanya, itong mga pagsubok na ito ay isang paraan lang o instrumento ng Diyos. Para ano? Para daw siya ay pigain at lumabas sa kanya ang liwanag o kaluwalhatian ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat naman tayo nasinagan na ng ebanghelyo. Meaning all of us were already exposed with the gospel or the light of the gospel. Pero anong ginagawa natin? Alam natin yung ebanghelyo, anong ginagawa natin? Alam niyo ano sabi ni Pablo? We believed and therefore we speak. Sumasampalataya kami, kaya't kami ay nagsasalita. But what do we speak about? Ang pinag-uusapan natin, Pastor, ang hirap ng problema ko. Ang hirap naman ng mga pagsubok na to na dinaranas ko. Puro problema na lang ba ang pinag-uusapan natin? O dahil ba sa mga pagsubok na ito, lalo tayong nauudyok na ikalat at ipalaganap ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ginagampanan ba natin ang ating tungkulin bilang mga Kristiyano? Pinapaalam ba natin sa mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos na tayo ay mga makasalanan at nangangailangan ng isang tagapagligtas? Pinapaalam ba natin sa kanila na kung gusto mong pumasok ng langit, kailangan mo yung grasya ng Diyos. At sa pamamagitan ng
pananampalataya kay Kristo Jesus, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. Ginagawa ba natin yan? Do we speak about the truth? Do we speak about the gospel? Kaya nga ito, dahil sa tayo ay, sabi nga ni Pablo, di ba, tayo ay sisidlang putik, earthen vessels. Ano daw ang dala-dala natin? We carry the light of the gospel. At kung tayo ay tunay na naniniwala sa Ebanghelyo, ang sabi ni Pablo dito, dapat ay sinasabi natin ito. If we truly believe, therefore, we speak. We have to speak about the Lord Jesus Christ. Bilang mga sisidlang putik, tandaan ninyo, hindi ito tungkol sa atin. Ito ay tungkol saan? Doon sa dala-dala nating ebanghelyo. Ang dala-dala natin ay ang mabuting balita na nanggaling sa pagdurusa o sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas na walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At alam ninyo, dahil sinasabi ni Pablo na tayo ay mga sisidlang putik, alam ninyo, si Pablo mismo, nakaranas ng pagmamaliit, no? Nakaranas siya ng, people were looking down at him, no? Especially from those people whom he shared the gospel with. Saan yun? Doon mismo sa Corinto, doon sa Corinthian church. At anong ginagawa ng mga tao na to? Siya ay minamaliit. Tignan ninyo sa 2 Corinto, chapter 10, verse 10. Sabi rito, sapagkat sinasabi nila, ang kanyang mga sulat ay mabibigat at matitindi. Subalit, ang anyo ng kanyang katawan ay mahina. At ang kanyang pananalita ay walang kabuluhan. Mas maganda yung sa wikang Ingles Ang sabi doon, unimpressive yung term na ginamit. Yun ang sinabi, unimpressive. Tapos yung speech niya is contemptible daw. Yung nga, sa wikang Tagalog, walang kabuluhan. Ganun ang tingin ng mga taga-Korinto kay Pablo. Ngayon, ang tanong, was he affected by their comments? No? Did he mind what they were saying about him? Of course not. No, hindi siya nagpa-apekto doon. Kaya nga ginamit niya yung terminology na earthen vessels, na sisidlang putik, di ba? Walang halaga, insignificant, showing us that this is not about him, but it is all about what? The Lord Jesus Christ and His good news of salvation. Kaya nga kung titignan natin a few verses back, sa chapter 10, verse 7, ang sabi diyan, ang mga bagay na panlabas lamang ang tinitignan ninyo. Nakita niyo sinabi ni Pablo dito sa mga taga-Korinto? Ang mga bagay na panlabas lamang ang tinitignan ninyo. You see, this goes all the way back dun sa 1 Corinthians. Di ba? Na yung church nagkakaroon ng dibisyon Bakit? Kasi kung sino-sino yung kinakampihan nila di ba? Dito ako kay Apollos kasi mas magaling magsalita ito kay Pablo, hindi, ayoko diyan kasi unimpressive walang saysay yung mga sinasabi niya. Sadly, yung mga taga-Korinto noon, they were impressed kasi with people who are intelligent at may kakayanang magsalita ng maayos, no? Yung mga may eloquence, no? Those who have flair for words. Yun ang tinitignan nila na parang, ang gagaling nito. Kaya dito ako kakampi. At alam po ninyo, ito rin ang dahilan kung bakit ganun na lang ang tingin nila kay Pablo. Unimpressive. Speech contemptible. Pero ang hindi nila alam ay sinadya ito ni Pablo. He intentionally hid himself from the limelight. Para ano? Para yung atensyon ng mga tao
ay hindi mapunta sa Kanya, kundi mapunta lamang kanino? Sa ating Panginoong Hesus at sa mensahe na Kanyang dala. No, He was not there to impress the Corinthian church. No, hindi niya gusto magpakita na, ganyan ako gagaling magsalita. No, He was not. What He was concerned about was the message that He was delivering. Kung ito ba ay klaro at tapat, yun ang importante sa Kanya. Kasi nga Kasi nga tayo ay lamang, dahil tayo ay sisidlang putik lamang. Walang kabuluhan, madaling masira, madaling mabasag, walang halaga. Pero alam ninyo, we were given this great privilege of proclaiming the gospel. Not only through our words, but definitely through our actions also. At yun ang dahilan kung titignan natin dito sa verse 15, ano sinasabi rito ni Pablo? Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay alang-alang sa inyo, upang ang biyaya, habang parami ng parami ang mga taong naaabot nito, ay magparami ng pagpapasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ito yung dahilan kung bakit tiniis ni Pablo ang lahat ng hirap at pagsubok. Ito ay para sa ating kapakanan. It is for our sakes. It is for our sakes. At ito rin ang dahilan kung bakit nandirito ngayon sa atin ang Ebanghelyo. Di ba? Inialay niya yung kanyang, hindi lang yung kanyang oras, hindi lang yung kanyang paghihirap, pati buhay niya para umabot sa mga hentil ang mabuting balita. At kaya tayo nandirito ngayon. Tingnan ninyo ang sinabi ni Pablo dun sa main passage natin last Sunday. Napakaganda ng binanggit dito. Sabi niya rito sa verse 7 up to verse 12, ngunit kaming pinagkakalooban ng kayamanang espiritual na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik, upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihang ito ay nasa Diyos at hindi sa amin. Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsan nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nalulugmok. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Kaya't habang nagwawagi sa amin ang kamatayan, nagwawagi naman sa inyo ang buhay. Willing si Pablo na dumanas ng matinding paghihirap alang-alang sa atin, na kahit na siya ay pinipiga na. Alam niya kasi pag siya ay pinipiga, ano yung lumalabas sa kanya? Ang liwanag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi niya rito, di ba? Sabi niya, upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. Ultimately, what He was doing, ultimately, the sacrifice that He was giving, it was all for the glory of God. Yeah, it was for our sakes. Pero para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tingnan ninyo sa 2 Timoteo chapter 2 verse 8 to 10. Alalahanin mo si Hesukristo na muling binuhay mula sa mga patay, mula sa binhi ni David, ayon sa aking ebanghelyo, na dahil sa Kanya ay nagtitiis ako ng kahirapan, maging hanggang sa pagkakaroon ng tanikala na tulad sa isang masamang tao. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nagagapos. Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang, upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kaluwalhatian walang hanggan. Mga kapatid ko, handa ka bang magdusa para sa Ebanghelyo? Alam nyo, minsan oras na lang nga hindi natin maibigay Pagdurusa pa kaya.
Alam niyo, lahat tayo merong mandato galing sa ating Panginoong Hesukristo. At ano yun? Go therefore and make disciples. But how we can go therefore and make disciples if you do not proclaim the gospel? Di ba? That's the first step. Yan ang unang hakbang. Kailangan nating ihayag ang kanyang ebanghelyo. Dahil yan ang role natin bilang sisidlang putik, bilang earthen vessel. Yan ang role natin. That's our role. And this is why Paul said, ito yung dahilan kung bakit sinabi ni Pablo na sumasampalataya kami, kaya't kami ay nagsasalita. Therefore, we have to speak about the Lord Jesus Christ and the good news of His salvation. Pangalawang punto sa verse 16, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob, kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Madalas, dahil sa bigat ng daladala natin dito sa buhay na ito, na parang walang katapusan yung mga pagsubok na dumarating, di ba? Parang it just come one after the other. Na madalas, ang nasa isip natin ay ayoko na. Suko na akong. Di ba? Problema sa bahay, problema sa asawa natin, sa anak natin, sa magulang natin. Tapos compounded pa ito by the stress that we get at work or sometimes even sa ministry. Alam nyo, may nakita nga akong mga, quote-unquote, they're claiming to be Christians. Pero dahil sa mga pagsubok na dinaranas nila, parang hindi nila kaya yung pressure. Alam niyo anong nangyari? Tumalikod sila. Lumayo sila sa grasya ng Diyos. No, they went farther away from the grace of God. They turned away from their faith. Meron pa nga iba dyan, they would even blame God for what happened to them. Lord, bakit niyo hinayaan na mangyari ito sa akin? Lahat naman binigay ko na sa iyo, oras ko, kayamanan ko, lahat sinakripisyo ko. Pero bakit mo ako pinabayaan? Alam mo, kung ganun ang tanong natin sa Diyos, isa lang ibig sabihin nun. It's either hindi natin naiintindihan o baka di naman kaya ayaw natin magpasakop sa kalooban ng Diyos. Alam po ninyo, yung mga pagsubok na dinaranas natin, this could be a time of testing or a time of pruning and disciplining. Kasi anong intention ng Diyos dyan? Anong ang layunin ng Diyos dyan? Ang layunin niya ay para tayo ay unti-unting nagiging kaparehas ng imahe ng ating Panginoong Hesukristo. Now we are being transformed into the image of the Lord Jesus from glory to glory. Alam po ninyo, more than 30 years na rin akong Kristiyano. At napansin ko, dito sa aking buhay Kristiyano, habang tumatagal, mga pagsubok, lalong patindi ng patindi at pahirap ng pahirap. But on the other hand, I also noticed that the way I handle itong mga circumstances ko sa buhay, nag-iiba din. No? Sa ngayon, pag may dumating na ganung pagsubok, imbis na lumaban ako, surrender ako kaagad. And you know what? Pag ganyan ang attitude natin, mararanasan mo kaagad ang kagalakan at kapayapaan na pwede lamang manggaling sa ating dakilang Diyos. No, alam niyo sa mga panahong ganun na kung saan tayo ay mahina, ito yung mga panahon na dapat ay iniaatang natin ang mga problemang ito sa balikat ng ating dakilang tagapagligtas. At ang pangako niya ay dadalhin niya ito at tutulungan kanyang mapagtagumpayan itong mga pagsubok na ito sa iyong mga buhay. Tingnan ninyo ang sinabi ni Pablo sa 2 Korinto chapter 12 verse 9 to 10.
Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin, kaya alang-alang kay Kristo ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig at mga sakuna, sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Alam niyo yung English translation nito, it's talking about contentment. Tama-tama, pwede ko na rin i-segue na rin. No, yan yung topic natin sa darating na church camp, no? Christian contentment. Kung hindi pa kayo nagre-register, alam ko marami sa inyo hindi pa nagre-register. You have to register na, okay? Kasi maubusan kayo ng slots, okay? Pero alam niyo, dito pinapakita ni Pedro yung kanyang pagiging, ni Pablo, yung kanyang pagiging kontento para sa kapakanan ng ating Panginoong Hesus at sa kanyang mga hinirang. Kahit siya ba ay whether he is experiencing abundance o kung siya ba ay naghihirap, kung kahit sa anong sitwasyon, kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, ang sabi ni Pablo, siya ay kontento. At ito ang dahilan kung bakit nasasabi niya na, sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Many times, dahil sa ating pride at sa ating pagiging matigas ang ulo, hindi tayo sumusuko kaagad sa sovereign will ng ating Panginoong Diyos. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, dapat mabilis pa sa 4:00. You submit to His will. You have to submit to His sovereign will. Dahil alam nyo kung hindi, kung kilala nyo talaga ang ating dakilang Diyos, alam nyo na hindi kayo tatantanan ng ating Diyos hanggang sa matutunan mo yung lesson na gusto niyang matutunan mo. Now, I'm talking through experience. Ganyan ang ating dakilang Diyos. Kaya katulad ng sinabi ko, pag may pagsubok na dumating, taas kamay ako kagad. Di ba ganun, Pastor Pedro? Sabi ni Pedro, I surrender right away. Suko kagad. Kasi takot lang namin sa Diyos. Takot lang namin sa Diyos. And then, if you go to verse 16, ang sabi rito, kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Totoo ba yun? Humihina ba yung ating... Andali, sakit dito. Kanina pa ako nakatayo, sumasakit yung likuran ko. Humihina nga ba talaga yung ating katawang lupa? Alam nyo, yung mga tao ngayon, sa panahon natin ngayon, they're willing to spend big amounts of money in order to maintain their beauty, di ba? Yung kanilang, para ma-maintain nila yung kanilang parang kabataan. But I think we all know that there is no such thing as being able to be like where you were before when you were in your 20s. Darating at darating talaga sa buhay ng tao na kung saan, kanina nga sabi ko kay Doc Joan, totoo ba na pag tumatanda, lumalagas din ang ipin? Di ba? Hindi lang yun Napapansin nyo ba mga lalaki na numinipis yung ating bunbunan? Hindi tayo bumabata, tumatanda tayo niyan. No, and sadly, for some, nag-evaporate daw yan No. Para sa mga babae naman, no, you gain weight. Why? Kasi lumalabas yung mga hormonal imbalances, di ba? And this is happening while we are still living. Kaya sabi ni Pablo, our outer man is decaying. But for some of us, unfortunately,
we get afflicted with the more serious type of illnesses or life-threatening diseases. And many times, ito yung nagkukos sa atin na parang gusto na nating sumuko. Kasi ang hirap. Ang hirap. But you know what? Paul was also going through that same experience. Yung mga dinanas niya na paghihirap para sa kapakanan ng Ebanghelyo, it's taking its toll now in his body. Doon nga sa chapter 12 anong binanggit doon? Na meron nga daw siyang thorn in the flesh. And 3 times, he asked the Lord to take this away from him. But 3 times he was denied. Ano sabi sa kanya ng Panginoong Diyos? Sabi niya, my grace is sufficient for you. Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Mga kapatid ko, maaaring dumaranas ka ngayon ng isang matinding pagsubok sa iyong buhay ngayon. Tandaan nyo na ito ay isang opportunity, isang pagkakataon na kung saan ay pwede natin maipakita ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo dito sa ating matindi at mahirap na pagsubok. Di ba sabi niya, ang kanyang biyaya ay sapat. Ang kanyang kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. His grace is sufficient for us. Why? Because His power is perfected in our weakness. Kaya nga, sabi ulit ni Pablo, sabi niya, kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Dito talaga makikita mo yung di natitinag na pananampalataya ni Pablo kay Hesukristo. Sabi niya, itong panlabas na kaanyuan ay unti-unting humihina o nawawala na, pero yung kanyang espiritu, yung kanyang inner man, ito daw ay lalong pinalalakas dahil sa mga pagsubok na kanyang dinaranas. At dahil dyan, ay lalong lumalabas sa kanyang buhay ang liwanag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung titignan ninyo sa 2 Korinto chapter 3:18, at tayong lahat na walang talukbong ang muka na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoong gaya ng sa isang salamin ay nababago sa gayunding larawan mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian, sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. Hindi yung panlabas natin na anyo ang siyang binabago araw-araw. Hindi po. Yung ating espiritu, yung ating inner man, yun ang binabago ng banal na espiritu na nananahan sa atin dito sa ating buhay. At para sa anong layunin? We are being transformed in the image of Christ. Di ba? From glory to glory. Mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian. And going now to our last point, verse 17 to 18. Ang bahagya at panandali ang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Nakita niyo yung ginamit ng mga salita dito ni Pablo. Sabi niya, panandalian at bahagya, no? O panandalian at magaan, pwede ring magaan, di ba? No? Pag dinedescribe niya yung kanyang mga paghihirap at pagdurusa na nararanasan niya, bakit niya ginamit yung ganung salita? Bakit madali o panandalian lamang at bahagya o magaan? Bakit? Sa tingin ko, alam niyo naman kung ano yung dinaranas ni Pablo nung siya ay nandito sa mundong ito.
Let me share with you sa chapter 11, verse 24 to 27. Bigyan ko lang kayo ng konting sample. Sabi rito, sa mga Hudyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit, kulang ng 1. 3 ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo, minsan ako'y pinagbabato, 3 ulit na akong nawasakan ng barko, 1 araw at 1 gabing ako'y nasa laot, nasa madalas na paglalakbay, nasa panganib sa mga ilog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa aking mga kababayan, panganib sa mga hentil, panganib sa lungsod, panganib sa mga ilang, panganib sa dagat, panganib kasama ang mga huwad na kapatid, sa pagpapagal at hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad. Bakit niya nasabi na magaan at panandalian lamang? Alam nyo, dito sa dinanas ni Pablo, you have got to be in great physical condition. Biro mo, 5 times, 39 lashes ang binigay sa kanya. He was even beaten with rods. No, he was stoned. Hindi lang yun, ang dami pa niyang naranasan. Kaya ibang klase, timay talaga ni Pablo, di ba? Kung titingnan ninyo. And yet, anong sabi niya? Ito ay bahagya at panandalian lamang. Alam ninyo, kung nabasa niyo yung lahat ng liham ni Pablo, alam ninyo na sa mga huling parte ng kanyang buhay, madalas siyang nabibilanggo. At yung pinakahuli, yung bago siya pinugutan ng ulo, siya ay binalanggo sa isang parang sewage tank. No, na kung saan ay madumi, madilim, unsanitized. Grabe, tinitiis na yun hanggang sa kanyang ikamatay. But all these, ano sabi niya? These are but light and momentary. Ito ay magaan at panandalian lamang. Nung last Thursday nga, nung elders meeting, pag-usapan namin, for the past 2 weeks, parang ang daming mga pagsubok na dumating, no, dito sa ating iglesia, sa GFC. No, marami sa mga miyembro natin ay nagkaroon ng mga matitinding karamdaman. No, yung isa, nag-diagnose siya ng cancer and she has to undergo a very expensive procedure. No, hindi pa natin sinasali dun yung kanyang treatment pa, na alam natin na mahal din yun. Tapos, the other day din, yung isang kapatiran na dapat ay naka-schedule this week ng angioplasty, biglang sumakit yung tiyan. Nagkaroon pala ng gallstones. So, kailangan din operahan. No, si Doc Rico nakatutok ino-operahan yata ngayon. Or tomorrow. And not only that, no, hindi pa natapos dyan. Bigla na lang meron sa mga kapatiran natin, I know who she is, you know who she is, inatake sa puso. Kaya kanina, nag-aabang ako ng text Sino pa kaya susunod dito? Sabi ko, Lord, pause muna. Sandali lang muna. Kasi kailangan ko pa muna ma-preach itong sermon ko na to. Pero alam ninyo, I think the Lord sovereignly does allow these things to happen to us just to prove a point. And what is that? That there is strength in weakness. At kung babalikan natin yung verse 17, ang sabi roon, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. No, ito yung dahilan kung bakit ang pananaw ni Pablo sa kanyang mga pagsubok ay bahagya at panandalian lamang. Ito ay dahil sa ikinukumpara niya ito saan? Doon sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. O kagalakang walang hanggan at walang katulad. Even though sa kanyang isip, kaya lang niya i-define ito na sa wikang Ingles. No, itong glory daw na matatanggap natin is far beyond all comparison. By just saying that, you would know that grabe siguro ito. No, it's going to be majestic, awesome, astonishing, something that we cannot express in our minds.
Yun lang nasabi ni Pablo eh. Far beyond all comparison. At yun ang dahilan kung bakit ganun na lamang ang tingin niya sa pagdurusa na dinaranas niya nung siya ay nandito pa sa lupa. Dahil nakatingin siya doon sa eternal weight of glory that is far beyond all comparison. Pero alam ninyo, ang nakakalungkot, madalas sa ating mga Kristiyano. Oo nga, tinitiis natin yung mga pagsubok na dinaranas natin ngayon. Pero tinitiis natin ito na parang walang kagalakan sa ating mga puso. Di ba? Reklamo na lang tayo ng reklamo. Lord, ano ba yan? Hanggang kailan ba ito matatapos? Kunin mo na sana itong asawa kong lasenggo o hindi kaya itong asawa kong chismosa para matapos na itong pagsubok ko na ito. Are we like that whenever we go through difficulties in this life? Kine-question ba natin ang ating Diyos na umaabot pa tayo sa punto na sinisisi natin siya kung ano man yung nangyayari sa buhay natin, parang sinusumbatan natin ang ating Diyos? No, what did I do to deserve this? Hindi ito ang klase ng attitude na gusto ng Diyos na nagmumula sa atin pag tayo ay dumaranas ng kapighatian. What He expects from us is an attitude of humility and surrender. Tandaan ninyo, tayo ay sisidlang putik. We are earthen vessels. And the reason why we are easily broken or crushed is so that the aroma or the fragrance or the beauty of the precious and glorious gospel of Christ will shine forth from us. At kaya nga sabi ni Pablo, sabi niya ultimately, ito daw ay makapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating dakilang Diyos. Kaya kung titignan natin ang ating huling verse sa verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Dito makikita nyo, gumamit na naman ng panibagong contrast si Pablo, no? Yung things seen and things that are unseen. Sabi niya, yung mga bagay na nakikita ay panandalian lamang. They are temporal. Meaning, the things that we see around us, yung realidad ng ating buhay, yung mga pagsubok na dinaranas natin, ito daw ay panandalian lamang. Temporary. They are temporal. Pero yung mga bagay na hindi nakikita, ano yun? Ito yung mga espiritual na bagay. Like what? Yung gawa ng banal na espiritu sa buhay natin. Our sanctification, our spiritual growth. Yung intimate relationship natin sa ating Panginoong Hesukristo na nanggagaling sa ating pananampalataya sa Kanya. The grace that always abounds in and through us that we receive from our Father. And the privilege of knowing Him. And by the definition of the Lord Jesus Christ, when you know Him, the only one true God, ito daw yung eternal life. Ito daw yung buhay na walang hanggan. The things that we look forward to, yung mga tatanggapin nating corona, yung mamanahin natin, the eternal rewards and blessings that we shall receive when we enter His kingdom. Lahat ng ito, hindi natin nakikita ito. Hindi natin ito nakikita. Pero sila ang pinaka-importante sa lahat. Bakit? These are eternal. Ito ang mga bagay na walang hanggan. At dito nakasalalay ang ating paniniwala, ang ating pag-asa. Ito yung mga bagay na we really look forward to. And according to Paul, ito yung magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad.
Nung isang gabi, yun sa aming small group Bible study, yung sa mga kalalakihan, no, pinag-usapan namin yung tungkol sa mga tao na dun sa kanilang mga huling sandali in their dying moments. Hindi ko nga alam kung paano kami napunta dun eh. Ang tinuro ni Brother Rodel is about the sin of judgmentalism. O, paano nga ba tayo napunta ron? No? Pero what I did was, ang ginawa ko, iniugnay ko yung pinag-uusapan na yun dito sa pinag-aaralan natin ngayon na talata. No, ibinahagi ko nga sa kanila na may ilang tao na akong nabisita sa ospital, no, in their dying moments. And yung ilan ay mananampalataya at yung ilan ay mga unbelievers pa. But I was given the opportunity to share the gospel with them. Pero yung gusto ko talagang ibahagi sa inyo ay yung napansin ko dun sa mga believers talaga, dun sa mga mananampalataya, dun sa kanilang mga huling sandali, na kahit na nandun sila sa napakahirap at napakasakit na sitwasyon, I tell you this, literal mong makikita sa kanila yung kapayapaan at pag-asa na makasama ang kanilang dakilang tagapagligtas pag-alis nila sa mundong ito. Kaya madalas nga, after yung mga ganong meeting, I would really pray for them in my own time. At ang prayer ko, alam nyo ano? Lord, kunin nyo na. Kunin nyo na para hindi na sila mahirapan pa. Kumbaga parang hinug na. Pwede nyo na talagang pitasin. Yung isang kapatiran natin, nakwento ko na rin ito sa inyo, one sister in Christ, na bago siya namatay, she even told me that the pain and suffering that she was going through, this is nothing compared dun sa hirap na dinanas ng Panginoon ko para sa akin, para ako ay maligtas. And I really look forward to that day na makasama ko siya for all eternity. Alam nyo, yung mga ganong klaseng pahayag ay pagpapakita lamang ng isang di matitinag at matatag na pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Mga kapatid ko, kahit na minsan tayo ay nahihirapan at umiiyak dahil sa sakit ng ating or hirap ng ating pagdurusa, lagi nating alalahanin ang tungkol sa pag-asa at pagtitiwala na meron tayo sa ating Panginoong Jesus. Na tulad ni Pablo, okay lang naman na isipin natin na itong pagsubok natin ay magaan lamang at panandalian lamang. Alam niyo kung bakit? Dahil ayon din kay Pablo, ito daw ay magbubunga sa atin ng walang hanggang bigat ng kaluwalhatian na malayo sa lahat ng paghahambing. Beyond all comparison. And that is what we look forward to. Hindi yung nakikita natin sa oras na ito. Ang inaasam-asam natin ay yung hindi natin nakikita. Kaya ngayon parati sinasabi ni Pastor Pedro, Maranatha, come Lord Jesus. And for a true believer, that is truly our wish. Di ba? Bago tayo po magtapos, basahin ko lang sa inyo ang Roma chapter 8, verse 18 to 25. At dito na talaga tayo magtatapos at after this, mananalangin na tayo. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat, maihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Sapagkat ang masidhing inaasam ng sangnilikha ay ang inaasahang paghahayag ng mga anak ng Diyos. Sapagkat ang sangnilikha ay nasakop ng walang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya, sa pag-asa na ang sangnilikha naman ay mapapalaya mula sa pagkaalipin sa kabulukan tungo sa kalayaan ng kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos. Sapagkat nalalaman natin na ang buong sangnilikha ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon. At hindi lamang sangnilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu, na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili sa magsidhing paghihintay ng pagkukupkup
ang pagtubos sa ating katawan, sapagkat tayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito. Ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa, sapagkat sino ang umaasa sa nakikita? Subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga na kayo ay tapat. Tunay nga na ang inyong salita ay nakapagbibigay sa amin ng kaaliwan at kapayapaan. Lalong-lalo na doon sa mga kapatiran na dumaranas ng matitindi o masisidhing pagsubok. Panginoon, naway ang inyong salita ay patuloy na gumalaw sa aming buhay upang kami ay makaranas ng inyong kapayapaan. Panginoon, kayo ang aming Diyos. You are the God of all comfort. And that is why we come to you, O Lord. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tumayo at tumugon sa mensahe. Ang ating pananampalataya ay nakaangkla sa tiyak na pangako na sa kabila ng buhay na ito, isang maluwalhati at walang hanggang kaharian ang naghihintay. Our faith is anchored in the sure promise that beyond this life, a glorious eternal kingdom awaits. So we do not lose heart, for there is a higher throne. Awitin po natin. Known we're faithful ones from every dawn.
heaven's voices. Hear heaven's voices sing. The thunders anthem rings to emerald courts and sapphire skies. Their praises rise. All glory, wisdom, power, strength, thanks and honor are to God our King, who reigns on high forevermore. May mga announcements lang po tayo. Una ay wala po tayong PDF this coming Thursday since it's June 12. Holiday po yan. And then, PDF, no? Tama ba yung binanggit ko? Okay. And then the next one is members meeting, which is right after our session or our Tagalog service. And then ano pa yung susunod? Sorry, wala yung kopya ko rito. Millstones or milestones. No? Ang last day of registration is on June 15. So in case hindi pa kayo nakakapag-register, you can go there at the back and register. No, meron pa tayong mga slots. And then, nakita nyo na, no? Kanina inispoil ko na yung ating title or theme for our church camp. It is Christian Contentment. For those of you, lalo na dito sa Tagalog Church, no, na hindi pa nakakapag-register, again, please do register. Okay? Kung meron kayong konting problema pagdating sa pagbayad, andyan si Pastor Pedro, si Pastor Dennis, Pastor Rico, ayan, lapitan nyo sila. Okay? No? Did I sound like parang gumagante? Hindi naman siguro. Anyway, and lastly, members meeting right after this, okay? Ang ating benediction verse ay sa unang Thessalonica chapter 5 verse 23 to 24. Pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang sa inyo'y tumatawag, nagagawa rin naman nito. Have a blessed afternoon, everyone. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. See you later.